Good morning guys and welcome back dito sa aking channel. So, ayan, ngayon nandito ako sa aming walk-in closet kasi nag-aayos ako ng aking isusuot dahil attend kami ng binyag ng sir-in-law ko. Bibinyagan yung anak niya. And then, naayusan ko kasi siya. Ayan, may muta-muta pa rin. Actually, maliligo na ako kasi ito, nag-ano ko guys, nag-DIY hair treatment. Yung isang pirasong itlog at saka dalawang sachet ng keratin. So, sobrang dry na kasi ng hair ko. Ayan, almost 1.5 hour na to. Kaya magbabalaw na ako. And then, mamaya, pakita ko sa inyo yung aking OOTD. And then, so yun, isasama ko lang kayo ngayong araw na to sa mga ganap na pupunta. So, yun lang guys, and see you later. Bye! Okay guys, so tapos na ako mag-ayos. Nag-ayos lang ako ng very light. Tapos, pakita ko na sa inyo yung aking OOTD. Okay, wait. So, ito na ang aking OOTD for today. Yan, tagal ko nang hindi, in action nito, hindi ko pa ito nasusuot ever ngayon. First time lang. Tapos, ito din. First time ko lang din isusuot. So, ayan. And for my bag, ito lang. Yung mini or micro bag, yun lang. Yun lang, simple lang. Okay, so ayan guys, aalis na ako and punta na ako dun sa hipag ko. Hi guys, good morning and welcome back dito sa aking channel. Naku-conscious talaga ako dito sa aking ngipin. Pero ayan, konting tiis pa. Kasi nag-iipon pa ako. Hindi talaga guys biro. Nag-canvas na ako. Sobrang ang laki talaga ng magagastos. And ayun, kailangan ko munang magtiis as of the moment. Kasi pag-iipunan ko pa siya talaga. So ayan, pagpasensyahan nyo na kung ayan, basag yung ating ngipin. Bungi. Hindi naman siya talaga totally bungi. Kasi nabasag lang talaga eh. Nabasag talaga siya guys. Hindi ako nakapag-update kahapon regarding dun sa event nga. Diba binyag nung hipag ko. Hindi ako nakapag-video na kasi ako yung kung nag-take ng picture sa sa kanilang mula sa simbahan hanggang dun sa reception. Ako din yung tagakuha ng video. So ayun, hindi talaga ako nakapag-update. Kaya ayun, ngayon na lang ulit tayo magpapatuloy ng ating vlog. Mag-update ako sa inyo guys mamaya doon sa DIY closet, DIY walk-in closet namin. Kasi napangako ko kahapon na ipakita ko sa inyo kung ano yung mga nadagdag ko doon. And marami akong ligpitin talaga ngayon guys kasi nag-gig ako nung nakaraan. And yung mga gamit ko nandito pa rin sa baba. Ayun. Kaya nandito pa sa baba yung gamit ko. And update ko kayo. At pakita ko din sa inyo yung mga puppies. Ayan. Para makita nyo kung gano'n na sila kakulit. Wait lang. Guys, ang mga chikiting na pango. Hello, pango. The 3 pangos. Pango 1, pango 2, pango 3. Ayan, kakakain lang nila. Pinakain ko sila ng dog food with milk. Pinayagan naman na kasi sila ng vet na pakainin na. So, yun. Dinudurog ko ng mabuti. As in, talagang durog na durog yung dog food. Pinapalambot ko siya bago ko pakainin dito sa mga to. Ito guys, saan ba ito? Ito yung pinakamaliit. Hindi ko alam kung nabubulunan siya or what. Basta hindi niya kayang kumain ng tuloy-tuloy. Hindi ko alam. Pero itong dalawang to, sobrang toko. Ito yung babae. Ito yung dalawang lalaki. Ayan, makukulit na pango. Sinong pango? Ito si Ochog, ito si Liit. Stop that. Ito si Chloe. Kukunin na siya ng April 2 yata. Tatapusin lang yung kanyang deworm. And then, yun, kukunin na siya. So, yeah, magbabaybay na tayo kay Chloe. Ito namang dalawa, wala pa siyang buyer. Ipopost ko pa sila eh. So, hindi ko kasi guys kaya ngayon mag-alaga or kasi hindi talaga kami financially stable ng husband ko as of the moment and ayoko na mag-commit ng responsibility na hindi ko talaga magagampanan kasi dun sa una kong dalawang puppy, si Kirby at si Zoe, talagang guys tutok na tutok talaga ako dun as in okay kasi kami financially that time and ayoko naman mag-suffer tong dalawa just because lang na sa kagustuhan ko no. So gusto ko maging maayos yung kalagayan nila. Kumbaga hindi sila ma-deprive sa kahit na anong bagay. Lalo na sa vaccine guys kasi it's very important na makumpleto yung vaccine and we all know sa mga fur parents ng mga Shih Tzu na hindi po talaga biro ang vaccine. Sobrang mahal. And as of the moment, hindi ko talaga siya kayang i-commit kasi marami kami binabayaran ng husband ko. Kaya ayun, kailangan namin muna silang
hanapan ng mag-aalaga sa kanila. Yung matututukan at mabibigay talaga yung needs nila. So, ayun. Hello! Ayoko man, kaya lang di ko pwedeng i-consider yung dahil lang sa ayoko. Kailangan yung kapakanan nila yung uunahin ko. Kaya ayun, ipapare-home natin silang dalawa. Actually, silang tatlo. So, ayan. Ayan na ang tatlo. Kakakain lang nila kaya ano sila kalmado, hindi maingay. Kanina ang ingay-ingay nitong mga to. Lalo na to, si Chloe, si Ochog. Ochog! At si Liit. Ayan guys, yung update natin sa ating mga puppies. Mamaya na lang ulit. Okay guys, so nandito ako ngayon sa aming walk-in closet. And samahan niyo ako na mag-ayos ng very very light no. Ayan, para pa tayong ligo kasi ayos muna ako dito para mas maging aliwalas na ulit dito sa aming walk-in closet. So let's go! Guys, and welcome back dito sa aking channel. Ayan, naputol yung vlog ko kahapon na nag-aayos ako dito sa aming DIY closet. So, mamaya, share ko na lang sa inyo kung ano yung tsura. Actually, ganun pa naman, inayos ko lang talaga yung mga bagay-bagay dito. And, kaayos ko lang, kakatapos ko lang mag-ayos ng konti kasi Sunday ngayon, magsisimba kami, Palm Sunday ngayon. So, ito na yung start ng ating Holy Week. Kaya, ayun, magsimba kami ngayon ng asawa ko. Kasi, hindi talaga parang hindi kompleto yung taon sa akin kapag wala akong palaspas sa bahay. Ganun. So, parang naging tradition. Actually, bata pa lang ako, ganun na talaga yung nakagisnan ko na tradition na kailangan talaga may palaspas sa bahay. Ayun. So, ito na kapag makeup na ako ng konti and papatuyuin ko lang yung buhok ko and then magbibihis na ako. So, balikan ko kayo mamaya guys. Tapos, pakita ko lang kung ano na yung itsura dito sa aming DIY closet. Okay? Wait lang. Ayan guys, tapos na ako magbihis. So, ito na yung aking OOTD. Ayan. Simple lang ang ating suot. Very press ko lang. Ayan. Ayan. So, ayan, pakita ko na rin sa inyo yung DIY walk-in closet namin, kung ano na itsura niya. So, ayan, ganun pa rin. Di ko lang po napakita ko sa inyo na dagdagan na to ng shelves. Ayan. And, yun, pa rin na may itsura niya. Ito lang talaga, sobrang inayos ko tong mga to. As you can see, maayos na maayos. Ewan ko lang kung ilang araw lang tatagal niyan, char. Okay, and then, yan, sa side na yan, nabalik ko na yung vanity mirror kasi nag-gig ako, kaya tinanggal ko yan dyan. Ang init dito, grabe guys, sobra. Tapos ito, ayan, nakakatuwa kasi naayos ko na rin tong mga nakalagay dito kasi sobrang kulo nito. And ito, yung mga dress at saka mga cords ko, nandito lahat yan guys. And ito yung mga pambahay ko na shorts. Tapos, ito yung mga, slacks? Hindi, mga trouser, yun. Ito yung mga trousers ko. And palda. Yung mga long skirt. Yun. So, yun lang guys, yung aking update dito. So, magsisimba na kami. And, tingnan ko kung makakakuha ko ng clip sa ganap sa simbahan. Okay? So, yun lang muna. And, see you later. Bye! Nah, itu
A few moments later. By the way, i-add ko nga lang pala guys, kasi meron mga nagtatanong sa akin kung ano na yung update dito sa clothing rack na binili ko para dito sa aming DIY walk-in closet. Marami kasing nag-comment dati nung time na ginawa ko tong video na to, na maraming naka-experience na hindi okay itong ganitong klase ng clothing rack. From the time na ginawa ko to, going 3 years na itong mga to. Itong isa is 4 years na to kasi ito yung kauna-unahang binili ko na clothing rack. Okay, so explain ko sa inyo or ngayon update ko kayo kung ano na yung itsura niya or ano na yung function niya after 2 years. Kasi going 3 years na to eh. Okay, so ito. To tell you honestly guys, may mga sira na dito sa part ng clothing rack na to. Katulad nung ganito, 'di ba? Ito 'yon. Ayan, kung makikita nyo, kahoy na siya kasi na bumigat na siya ng sobra, bumigay na, so nasira na yung ganon. So ayan, kahoy na lang 'yan, ginawa ko na lang ng paraan para magamit ko pa rin kasi kaya pa naman siyang gamitin. Kasi katulad nito, yung sampayan, okay pa naman. So kung itatapon ko siya dahil lang dito, parang sayang. Kaya nag-isip na lang ako ng other way para magamit ko pa rin siya. Kaya ayan, naghanap ako ng tabla para pwede ko pa rin siyang gamitin. So, kasalanan ko naman kasi talaga guys, like eto, katulad niyan. So, minake sure ko na hindi siya masyadong mabigat para hindi na rin bumigay yung part na yan. Eto, bumigay na din kasi mabigat yung damit ng husband ko. Ito, wala na. Ayan. Ito wala na rin guys. Ayan. So, ito kahoy na lang din. So, yan na guys yung update dito sa clothing rack na to. Tatagal naman siya guys eh. It really depends on how you use it. Ako kasi may pagkakamali din talaga ako. Kailangan talaga sa ganitong klaseng clothing rack na wala pang 200 pesos. Kailangan sakto lang talaga yung bigat ng damit na ilalagay mo. Hindi po pwede talaga na sobrang bigat kasi bibigay talaga siya. But as you can see, nagagamit pa naman yung sampayan niya. Ayan, nagawan ko pa naman ng paraan. So there's no need na itapon at palitan ng bago. Kasi still working pa rin naman siya. And again guys, magti 3 years na to sa akin. So, okay pa rin naman siya, 'di ba? Okay. Pwede pa siyang magamit. Ayan, yan yung update ko dito sa clothing rack. Dito naman sa kabila. Ito naman guys na clothing rack na to, actually naputol na rin yung isang dyan kasi overweight din. So, talagang depende talaga sa paggamit mo. Kasi kung hindi mo naman talaga lalagyan ng maraming damit, I think magtatagal talaga. So, kasalanan ko, pero ginawa ko na lang din ng paraan, kaya working pa rin. So, trinay ko pa rin siyang i-fix. And umokay pa rin naman. Kaya hindi ko pa rin siya tinatapon. Ito pa rin yun. So going 3 years na rin yan. And wala pa rin akong planong palitan yan. Kasi okay pa naman. Hindi pa naman kailangang palitan. Ayan. So, nagagamit ko pa rin naman yung ilalim niya. Kaya pwede pa yan. Okay? Is itong fur rug. Marami rin nagtatanong ito sa akin kung saan ko ito nabili. Ano ba, nabubulol? Kung saan ko ito nabili, sa Shopee ito nabili guys. May singaw kasi ako guys, kaya na medyo nabubulol ako. Parang wala pa tong 200 pesos ang isa. 1, 2. So ano kasi yan, hindi siya yung isang diretso. Gusto ko rin kasi na merong ganito dito. Parang alam mo yung feel mo na talaga na walk-in closet style. Kasi yun yung nabivisualize ko nung ginawa ko to. Kaya naghanap ako ng fur rug or fur carpet na pa pwede kong gamitin dito sa aming walk-in closet, and still working pa rin, wala pa rin sira, okay pa rin. So ayan, I think maglalagay ako ng link nito sa description box below. Ayan. Tapos guys, ito namang salamin namin, ayan, nabili ko to yata sa Arc Manila PH ba yun? Basta lagay ko na lang yung link kung maalala ko pa. Okay na okay pa rin siya. Ayan, as you can see. Maganda pa rin naman siya. And alam mo yung saktong-sakto, talagang pang full body talaga siya. Tapos itong wallpaper sticker, I think papalitan ko na yan very very soon. So yan yung mababago dito para lang magkaroon ng bagong mukha itong ating walk-in closet. Parang gusto kong ilagay sa kanya yung parang panel na na kahoy, pero yung wallpaper sticker pa rin. Abangan nyo yan guys kung ano yung magiging itsura nitong ating wallpaper sticker, kasi yan yung isa sa papalitan ko dito. So yun lang guys yung update ko dito sa aming walk-in closet, and I hope na na-enjoy nyo ito. Very very soon guys, mag-start na ulit ako ng mga makeover video dito sa aking channel. So yun lang, again, thank you so much for watching and see you on my next one. Bye!